So yun guys, welcome to my channel guys. So nandito na naman tayo sa official ni Froy. So yeah, pag-uusapan po natin idol kung bakit nakakasira ang antibiotic sa ating kidney. Which is nakakatulong naman to para mawala yung pain. So marami kasi sa atin guys sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon, na once kapag sumakit ang ngipin, iniinuman kagad ang antibiotic kasi yun yung alam nating gamot para mawala yung hapde at mawala yung kirot. So, sa napag-alaman ko guys, hindi po dapat ganun yung nagiging natin, routine. Hindi po dapat ganun yung nakakasanayan natin. Bakit ko nasabi guys, ganun po kasi yung naging karanasan ko nang hindi pa ako dinadialysis. So, once na sumasakit ang ngipin ko or nagkakaroon po ako ng tawag dito, sugat at hindi ko po matiis yung sakit, ay iniinuman ko po ito ng antibiotic. Minsan nakakadalawa, minsan nakakatatlo, depende pa po yan sa sakit. So ano yung mga antibiotic na nainom ko na nakasira lalo ng aking kidney? So i-share ko sa inyo guys Hindi to paninira sa mga generic pero alam to ng mga doktor, alam to ng mga nephrologist, alam nila yan. So nang nagda-dialysis ako guys, sumakit yung ngipin ko. Dialysis na ako guys isipin mo yun ibig sabihin nag-iingat na ako sa kinakain ko, sa iniinom ko as a dialysis patient. So sabi ko sa doctor ko, sumakit po ang ngipin ko, doc. Tinanong ng doktor ko, anong ininom mong gamot? Hindi kita niresetahan pero anong ininom mong gamot? Uminom po ako ng antibiotic. Nang hindi po nawala, ininuman ko po ng Alaxan. Nagalit yung doktor ko, yung nephrologist. So, ang sabi niya sa akin, sira na yung kidney mo, dapat hindi ka umiinom ng mga ganyang antibiotic kasi nakakasira daw ng kidney. So, doon ko napagtanto. Ibig sabihin, kung nakakasira ng kidney, bakit ibinebenta pa sa merkado, di ba? So, sinabi sa akin ng nepro ko na kahit anong inom mo doon ng antibiotic, mawawala ang kirot. Pero ang balik daw nito sa mga nakalipas na ilang buwan o ilang taon ay mas matindi daw. Which is, may possible na yung mga maliliit na nerves ng ating kidney, ng ating heart, ng ating liver ay pwedeng masira. Pwedeng tawag dito matunaw o lusawin ng antibiotic kasi nga mataas daw yung yung chemical reaction na hinahalo doon sa gamot. So doon ko napagtanto na kaya naman pala ng herbal. May mga herbal naman pala na gamot. Like pwede naman inuman ng mumuga ng bawang. So pwedeng mumuga ng asin. So kapag nawala yung sakit, pwede namang ipabunot. So yun, nagkaroon ako ng idea na antibiotic talaga mostly nakakasira po talaga ng mga organs yan. Kaya ingatan nyo po idol, lalo na yung mga kabataan ngayon na konting sakit, mefenamic na iniinom. So ayun, doon po nag-start. Doon ko napagtanto, bawal na bawal para sa aming mga dialysis yung pag-inom ng antibiotic. Kaya ngayon, dinidiscuss ko rin ko po sa mga kaibigan ko na may UTI na wag basta-basta iinumin ng mga antibiotic. Kasi matindi nga po yung chemical reaction yan, which is kaya namang mawala yung sakit, yung hapde, pero yung balik po nito ay mas matindi. Kumbaga, panandali ang mawawala yung sakit. Halimbawa, masakit ngayon yung ngipin mo, ininuman mo, nawala naman, so okay na. Mga ilang buwan, mararamdaman mo, yung creatinine mo sobrang taas pala, yung potassium mo tumataas. Yung pala yung reason kung bakit tawag dito, nasira yung kidney mo. Once kasi nasira ang kidney at ang liver, may mga tumataas diyan guys, mga nagiging komplikado na sintomas. Like yung pagtaas ng potassium, yung pagtaas ng creatinine, may reason kung bakit tumataas. Ibig sabihin, pag tumataas ang potassium at tumataas yung creatinine, may hindi magandang pag-filter si kidney. Ibig sabihin, masyadong stress si kidney. Maaring may tama, maaring may problem. So, ganun guys, minsan nakukuha po talaga siya sa antibiotic. Pero mostly nakukuha yan sa lahi, yung pagkakasakit po ng kidney problem sa lahi at sa pagkain. So ayun, ingatan nyo po guys. Ang madalas ko kasi tinitake nyon, mefenamic at Alaxan, yan dalawa na yan. So sa paracetamol, yun aprobado naman sa amin ng nephrologist yun. Aprobado naman sa dialysis yun, yung mga paracetamol. Panandali ang mawala lang yung sakit, okay na yun. Pero once na alam nyo guys, kapag masakit yung ngipin nyo guys, at hindi pa naman kayo nagda-dialysis, hindi naman kayo
kidney failure. Iwasan nyo hanggat maaari kung kaya pa namang mumuga ng asin. Pag nawala yung sakit, kinabukasan, ipabunot nyo po. Ganun po guys. So ito, payo lamang po guys dahil mahirap pong madialysis at mahirap pong makipaglabanan sa karayom. Mahirap din pong buwan-buwan nagsasaling ka ng dugo. Ganyan po ang buhay ng dialysis. Lagi kami sinasalina ng dugo. Once na bumaksak ang dugo namin, may possibility matego kami. So ayun, sana guys nakatulong sa inyo itong video guys at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe guys at tulungan niyo po ako sa goal ko guys na ma-monetize po ako guys at ayun, sama-sama po tayo mangarap. God bless po and thank you po.